Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Sa gabing ito ay nais ko pong magbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon at nais ko po kayong dalhin sa pagbubulay-bulay sa gabing ito. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng Panginoon mula po sa aklat ni Mateo chapter 13 verse 44 hanggang 46. Ganito po ang sinasabi: Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Amen. Sa panahon ngayon, kung tayo po ay magkaroon ng obserbasyon sa ating paligid, kung tayo po ay tumingin sa ating paligid, marami pong tao na marami silang pinahahalagahan sa kanilang buhay, trabaho, pera, at kung ano-ano pa man na mahalaga sa kanilang buhay na nais silang makamtan. Ngunit mga kapatid, meron pong mas mahalaga kaysa mga bagay na iyon. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang dalawang bagay na aking nakita sa ating binasa. Una po, para makamtan natin ang kaharian ng Diyos, kailangan ng pagsasakripisyo. Tulad po ng taong ito na nakahukay ng isang kayamanan sa isang bukid, mayroon siyang pagsasakripisyong ginawa para makamtan lamang niya ang isang bagay na mahalaga na nais niyang mapasa kanya. Hindi po madali na magbenta ng ari-arian para lang makuha ang isang bagay na iyon. Hindi po pandali para sa kanya iyon. At yung kanyang pagsasakripisyo sa bagay na iyon na mahalaga sa kanya ay ipinagpalit niya doon sa mas mahalagang bagay. At hindi rin po, mahirap din po na mawala sa atin ang mga bagay na iyon, lalo pat kung ito ay pinaghirapan natin at nagbigay tayo ng panahon at ating lakas upang makuha ang bagay na iyon. At sa ating buhay ay merong mas mahalaga na dapat natin makamtan. Walang iba kundi ang kaharian ng langit o ang kaharian ng Diyos. Ngunit meron po itong pagsasakripisyo bago mapasa atin. Ang mga pagsasakripisyong ito ay ang paglalaan ng panahon at lakas para sa pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos, pagbabasa ng Biblia, at paglilingkod sa kapwa at sa Panginoon, at ang pagsunod sa kanyang mga utos, pagsunod sa kanyang kalooban, at yung laging pagsamba sa Panginoon. Ngunit sa panahon ngayon, dahil meron pong COVID-19,
na sumasalanta sa ating panahon ngayon. Ngunit ito'y hindi po hadlang, at maaari pa rin po tayong sumamba sa ating Panginoon dahil meron po tayong live na napapanood kahit po nasa dorm lang tayo o nasa bahay lang tayo, ay maaari pa din po tayong sumamba. At bahagi po yun ng pagsasakripisyo, yung pagbibigay ng panahon sa ating Panginoon. At sabi nga po sa Romans chapter 12 verse 1, sabi po doon, offer your body as living sacrifice, holy and pleasing to God. So nangangailangan po ng pagsakripisyo para po makamtan natin ang pinakamahalagang bagay. Walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. At kailangan po na gawin natin ito, at hindi po lamang iniintay ito, kundi meron po tayong gagawin. Pangalawang bagay po na nais kong ibahagi sa inyo, para makamtan natin ang kaharian ng Diyos, alisin natin o i-give up natin ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos, o yung mga gawaing hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Alam naman po natin kung ano yung mga bagay na yon o yung mga gawaing iyon na hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ang sinasabi dito, yung taong naghahanap ng perlas ay yung negosyante na naghahanap ng perlas ay give up niya lahat ng mahalaga sa kanya. Makuha niya lamang yung isang bagay na mahalaga. Mahalaga po sa kanya ang mga bagay na iyon, ngunit i-give up niya para lamang makamtan niya ang mas mahalagang bagay. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Kung nais natin makamtan ang kaharian ng Diyos mapasa atin, ay alisin natin o i-give up natin yung mga bagay na hindi ka nais-nais sa paningin ng Diyos. Halimbawa na lamang po ang mga bisyo. So alam po natin ang mga bisyong iyan na hindi ka nais-nais sa paningin ng Diyos, ay nais ng Diyos na alisin ito. At ito dapat yung mga bagay na i-give up natin. Meron tayong ginagawa sa pang-araw-araw, sa buhay natin, yung mga bagay na hindi maganda. So, yung mga yon ay alisin natin sa ating sarili. I-give up natin. Tulad ng ginawa ng taong ito, na i-give up niya ang mahalagang bagay, ang mga ari-arian, para lamang doon sa isang mas mahalagang bagay. Kaya, mga kapatid, dapat natin makita kung ano yung pinakamahalagang bagay sa mundong ito. Dapat natin saliksikin kung ano yung pinakamahalagang bagay sa mundong ito. Kapag pinahalagan natin ang Panginoon sa mundong ito at nang masigit sa ating sarili, ay tunay nga na ibibigay sa atin at mapapasa atin ang kaharian ng Diyos, at magkakamit tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya sa gabing ito, para makamtan natin ang kaharian ng Diyos, kailangan po ng pagsasakripisyo. At alisin natin ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa kanyang paningin. I-give up natin ang mga bagay na hindi maganda sa kanyang paningin. Alisin natin ito. At magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At ipagkakalob niya sa atin ang buhay na walang hanggan.
Amen. Tayo po ay tumako sa pananalangin. Panalangin po natin ang ating bansang Pilipinas na ngayon po ay patuloy ang pagtaas ng cases ng COVID-19. At panalangin din po natin ang lahat ng OFW sa Taiwan at sa buong mundo na ingatan at proteksyonan ng Panginoon, at maging ang ating mahal sa buhay ay panalangin po, din po natin sila. At samahan niyo po ako sa panalangin at sabay-sabay po tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay papasalamat at napupuri sa iyo sa gabing ito. Tunay nga na kailangan naming magsakripisyo upang makamtan namin ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito. Walang iba kundi ang karihan ng langit. Walang iba kundi kayo, Panginoon. At tunay nga na kailangan naming i-give up o alisin ang mga bagay-bagay na hindi magandang gawain sa inyong paningin upang kami maging kalugod-lugod sa inyong harapan at sa inyong paningin. Panginoon, aming dalangin sa gabing ito ang aming bansang Pilipinas na patuloy po sa pagtaas ng na-infect sa COVID-19. Panginoon, aming dalangin na pagalingin niyo po sila at nawa po ay wala na pong ma-infect at mawala na po ang COVID-19 na ito sa aming bansa, upang ang aming mga kababayan at maging kami, Panginoon, ay bumalik na sa normal. At dalangin din namin, Panginoon, ang lahat ng OFW dito sa Taiwan, maging, Panginoon, sa buong mundo, na proteksyonan niyo po sila, ingatan at bigyan ng sapat na lakas upang matugunan ang pangailangan ng kanilang mahal sa buhay na nasa Pilipinas. At aking pong dinadalangin ang lahat ng nanonood sa mga oras na ito ay kayo po ang pagpalain niyo po sila at patuloy niyo po silang ingatan, proteksyonan at bigyan ng lakas sa araw-araw at maging ang kanilang mahal sa buhay. Kayo po ang siyang magbigay ng lahat ng kanilang pangailangan. At sa gabing ito, Panginoon, muli ay pinabalik namin ang pasasalamat at papuri sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.